Ayan po, no? Blessed Sunday po, no? Sa inyong lahat. This is Pastor Jonathan Pascual coming to live from King James Bible Baptist Church. Ito po lamang sa San Vicente Street, Sampaguita Street, San Vicente, Tarlac City. At tayo po ay mag-aaral sa aklat po ng 1 Corinthians chapter number 6. Tutuloy po natin ang ating discussion. Ito po ay to complement the need of our Bible School, no? Tayo po ay may Bible School dito po sa Sampaguita Street, San Vicente, Tarlac City. At yun po ay sa kadahilan ng we want to spread the truth, kaya po tayo ay patuloy na nag-train tayo ng mga men, no? At mga workers na babae. Wala po. Kaya po tayo po ay dadako na bago po mangyari po ang ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral. Nais ko lamang pong samahan niyo po ako sa panalangin. Let's pray. Our Father in heaven, Lord, marami pong salamat sa patnubay at gabay niyo po sa amin. Thank you, Lord God, for this blessed day na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Salamat po sa passion namin sa truth na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. I-bless niyo po ang aming pag-aaral ngayon pong hapon na kung saan, Panginoon Diyos, ay may mga ilan na makakasama po namin sa live video na ito. Bless yung bawat isa as we study words in Jesus' name. Amen. Okay po, so tuloy na po tayo, mga kapatid. Ano? Chapter 6. Okay? So dalawa po ang heading dito, no? Number 1 is the necessity of proper Christian judgment. Number 2 is the temple of the Holy Spirit. Yan. Maganda po ang ating maging discussion ngayon. So, punta po tayo sa verse 1. Babasahin ko lamang po. Dare any of you having a matter against another, go to law before the unjust and not before the saints? Do ye not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? If then ye have judgments of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church. I speak to your shame. Is it so that there is not a wise man among you, no, not one that shall be able to judge between his brethren? But brother goeth to law with brother, and that before the unbelievers. Now therefore there is utterly a fault among you, because ye go to law one with another. Why do ye not rather take wrong? Why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? Nay, ye do wrong and defraud, and that your brethren. Okay po, so dito po ay issue po ito ng magkakapatid sa Panginoon, no? Brethren. At alam po natin na ang Corinthians ay marami silang problema pag pinag-usapan ng mga disputes, no? Kaya pumasok ito yung necessity of proper Christian judgment. Sapagkat nga, yun po, no? Doon pa lang sa ating pinag-aralan noong nakaraan, ay meron tayong nakitang sa chapter 3, criticism of carnal Christians, may division sa chapter 1, no? Tapos pagdating sa chapter number 5 ay meron pong incest, no? Itong church na ito ay maraming problem pag pinag-usapan po ang issue ng carnality, no? At ito po ay issue po nila. Ito pong itong mga Christians na ito, meron silang mga disputes at meron sila pong hindi pagkakasunduan, no? So ang ginawa nila, according to this verses, ang ginawa nila, dinala nila ngayon sa court, no? Doon sa human court, no? Dinala nila sa judge, right? So nagpailalim sila doon sa batas ng tao. Kasi nga meron silang sigalot, no?
Ngayon, sabi ni Paul, siyempre nalaman ni Paul yung problema na yan, ito ngayon yung kanyang sinabi sa kanila, which kailangan natin consider ito sapagkat po baka dumating ang panahon, no? Baka dumating ang panahon sa loob ng church natin, okay, kung sino man po ang pastor na nakikinig ngayon, dumating yung point na magkakapatid sa pananampalataya within the local church ay magkaroon po ng ganitong issue, no? Na kung saan po idadala pa sa korte, no? Ngayon ito po yung sabi ni Paul, no? Nakita ko po, disagree siya, no? Disagree siya doon sa ang magkapatid sa Panginoon na nasa loob ng isang church ay pumunta pa sa court para yung court ang magsettle sa issue nila. Disagree siya doon sa setup na yun. Kasi sabi niya, "Dare any of you having a matter against another, go to law before the unjust and not before the saints." No? Ang point dito ni Paul, idala muna yung issue sa church at pagtulungan, pag-usapan ng mga saints. Ibig sabihin, kumuha ng elder, kumuha ng sino man na pwedeng mag-aayos sa dispute within the church muna, within the boundaries of the local church. Kasi ang ginawa po nila dito, dinala na kagad nila sa court. At ang sabi ni Paul dito, go to law before the unjust, sabihin unbelievers. Dinala nyo ang kaso ninyo, may dispute kayo sa loob ng church, tapos ang kaso ninyo, idinala ninyo sa unjust. Okay, so Paul is not in favor of the action they did. At ang sabi niya, do you not know? Tingnan niyo, dahil sa carnality nila, sa kakulangan, sa kalaman ng kalooban ng Diyos at salita ng Diyos. Hindi nila alam na darating ang panahon ang Kristiyano mag-judge sa mga angels. Isipin niyo yun, ha? Do you not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? We're going to judge the world and we're going to judge angels. So dalawa yung bagay na hindi alam ng mga Kristiyano sa Corinthians. Mag-judge sila ng mundo at mag-judge sila ng angels. Plus, so verse 19, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Hindi rin nila alam na ang kanilang katawan ay templo ng Holy Ghost. So tatlo na, no? Hindi nila alam. Okay? Now, kaya nga po ito makita natin, sinasabi ni Paul, itong mga Corinthian church na ito, bagaman they have the gift of tongues, they have the spiritual gifts, the problem with them is that they are carnal and babes in Christ. Yun po. At ngayon, bigyan natin ng konting paliwanag yung salitang judge the world. Alright? Now, this will happen if you're going to read the Bible in Revelation 20 verse 11 to 13. This will happen in the time of the white throne judgment. Tayo po ay jury sama ng Panginoong Jesucristo na mag-judge sa mga unsaved sa white throne judgment. The same way, judge din po natin yung mga angels, mga fallen angels, no? Na mababasa natin doon sa Genesis 6. Yung mga sons of God po doon na hindi sons of Seth. Yung mga sons of God na doon na nagipag-cohabitate sila sa mga daughters of men, nag-produce ng giants, yun po ay mga angels. They were fallen angels. Alright? Fallen angels sila. Kaya at makita mo dyan sa Judges, no? Jude, not Judges. Jude, I think in verse number 6, tingnan natin. And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. So we're going to judge them.
yung mga angels. Sa totoo lang, mga kapatid, after the rapture, yung glorified body natin will be like angels. Kaya nga po, yung election natin, no, pagiging saved believers, yung pagiging elect natin, ay hindi lamang po tayo saint, kundi po tayo ay equivalent sa mga angels. Kaya nga pagdating po sa panahon ng white throne judgment, we're going to judge the fallen angels. Alright? Okay. Ngayon, sabi nga ni Paul, i-judge ninyo ang mundo, i-judge ninyo mga angels. Itong mga bagay na patungkol sa loob ng church, yung mga away sa loob ng church, hindi nyo magawa ng paraan. Parang hindi po nakaakma, Hindi tama. Kaya nga sabi niya, I speak to your shame. Nakakahiya kayo. Parang gano'n. Kaya nga kapag ang membro ng church nag-away, tapos idinala sa barangay, sinong kahiya-hiya? Kahiya-hiya yung mga membro. Know ye not that we shall judge angels, how much more things that pertain to this life? If then ye have judgments of things pertaining to this life, ito yung panahon natin, itong church age, okay? Set them to judge who are least esteemed in the church. I speak to your shame. Is it so that there is not a wise man among you? Wala bang wise man sa inyo? Wala bang marunong sa inyo na pwedeng ayusin ang inyong sigalot? Ang away ninyo, ang gulo ninyo? Verse 5, I speak to your shame. Is it so that there is not a wise man among you? No, not one that shall be able to judge between his brethren. But brother goeth to law with brother, and that before the unbelievers, malaman natin yung word na unjust kanina, yun yung unbelievers. Sabi niya, brother sa brother, tapos dadalhin yung gulo na ginawa sa loob ng church, at ang mag-aayos ay yung mga unbelievers. Okay? Kaya nga po, may necessity ng proper Christian judgment. Kaya nga po, may mga problem sa loob ng church na talagang dapat ay pag-usapan, ipanalangin, at iayos. Okay. So verse 7, now therefore there is utterly a fault among you. So ang tawag ni Paul dyan, fault, mali. Because you go to law one with another. Walang katapusan kasi yan. Bayad ka ng attorney, bayad din siya ng attorney. Dadalhin niyo sa court, harap kayo sa judge. Yun na. Gagawa ng paraan itong mga attorneys para sila ay magdepensa para sa inyo, So, ano nangyayari? Mas nangingibabaw ngayon yung judgment ng tao kaysa judgment ng Diyos. Na dapat po ay hihingi tayo ng wisdom sa Panginoon paano ayusin ito. Okay? Now, verse 7, now therefore there is utterly a fault among you, because ye go to law one with another. Why do ye not rather take wrong? Why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? Ba't hinayaan ninyo na mapahiya kayo sa harapan ng mga unsaved? Nay, you do wrong and defraud, and that's your brethren. Mali ang ginawa ninyo. Dinefraud ninyo ang sarili ninyo. Kaya makita po ninyo, maraming issue doon sa Corinthian Church. Yung issue nila tungkol sa incest, hindi nila inaayos. Yung issue nila tungkol sa dapat idisiplina, hindi nila ginawa. Dito, yung away, sigalot sa loob ng church, hindi nila pinag-usapan at hindi nila inaayos sa loob ng gawain. Inilabas pa nila at hinayaan pa nila ang mga unsaved ang mag-judge sa kanila. So malaking bagay yan na napag-aaral natin. Malaking bagay yan na makukuha natin na pag-aaral mula sa salita ng Diyos. Okay? Alright, the effect of a believer's conduct on his millennial inheritance. The effect of a believer's conduct on his millennial inheritance. Verse 9, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers,
nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Ito na po, no? Pag-aralan natin ito. Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of our Lord, of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. So, balik po tayo doon sa issue ng eternal security, no? Tayo pong mga ligtas, meron tayong eternal security. Save po tayo, no? At hindi mawawala sa atin ang kaligtasan. Ngayon, kung sakaling dumating ang panahon, no, mabuhay ang isang Kristiyano na parang isang unsaved. Parang isang unsaved, no? Mabuhay siya na parang isang unsaved. Ano po ang mangyayari sa kanya? Ha? Ano ang mangyayari sa kanya kung sakaling siya ay mabuhay na parang unsaved? Okay? Alright? Ano ang dapat na ano yung magiging magiging judgment natin dito? May mga tao na naniniwala na kapag ang isang Kristiyano ay nag-backslide o bumalik o siya ay namuhay na parang isang unsaved, ang turo nila, ang mga yon ay either hindi ligtas o ang iba naman tinuturo nila na wala sa kanila ang kaligtasan. Naging unsaved sila. Okay? So ano yung effect ng kasalanan sa isang mananampalataya? Ano ang effect nito sa kasalanan? Okay? Dali lang po. Excuse me po. Sandali lang. Sandali. Ano yan? Ay, ako. Sabi niyo po sa inyo. Hindi, alam makakarinig sa inyo dahil nagpa-Bible study ako. Okay, tuloy po natin mga kapatid. Merong dumating na bisita. Tuloy po natin. Ha? Okay? Tayo po ay mag-aaral dito patungkol po sa eternal security. No? Dito, ang issue dito, kasalanan ng mga Kristiyano. Nagkasala yung mga Kristiyano. Alright? At ang sabi ng Bible, ang kanilang mga naging kasalanan actually, ay in-enumerate dito. No? Now, verse 11, sinabi niya, such were some of you. Ibig sabihin nito, dati kayong ganito. Alright? Such were some of you. Alright? But ye are washed. Ito yung eternal security. But ye are sanctified. But ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Okay? Meats for the belly, and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Now, the body is not for fornication. He's talking to the Christians right now, no? Because they are living in that life. Now, the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. And God hath both raised up the Lord, and will also raise up us by His own power. Okay? Ang pinag-usapan dito sa verse 14 is rapture. Okay? Now, ang issue, ano ba ang mawawala? Mawawala ba ang kaligtasan? O mawawala yung inheritance? Mawawala ba yung kaligtasan o mawawala yung reward? No? Dito, pinag-usapan na mawawala dito yung inheritance. Ang mawawala dito, yung reward. Okay? Sapagat eternally secured na tayo eh. No? Binanggit ng Bible dito sa verse 19 na ang tirahan ng Holy Spirit ay yung ating katawan. Now listen, no? Ang isang Kristiyanong ligtas, dahil nasa katawan pa siya, pwede siyang magkasala, pwede siyang magkamali. At pwede siyang mabuhay na katulad ng isang unbeliever kapag hindi po niya ginawa at inayos ang kanyang buhay. Pwede siyang maging ganun. Kaya nga po, sabi ng Bible, ang nawawala sa iyo ay hindi po ang iyong kaligtasan. Ang nawawala sa iyo, inheritance. Kaya yung word shall inherit the kingdom of God, equivalent po yan ng inheritance sa millennium.
Because ang word na kingdom of God dito ay hindi po lamang yung spiritual, kung hindi po spiritual kingdom, kundi po yung spiritual kingdom na nasa millennium. So he's talking about the millennial reign. He's talking about the inheritance in the millennium. Okay? Kaya nga po, napag-aralan natin nung nakaraan yung judgment seat of Christ, sapagkat po dadaan muna yung Kristiyano sa judgment seat of Christ. Bago po siya po ay mag-reign sa millennium, no? Of course, tribulation period muna, and the second coming, and then the millennium. Doon pa lang sa judgment seat of Christ, malalaman mo na kung meron kang inheritance sa millennium. Kaya nga yun ang purpose ng judgment seat of Christ. At kapag ang isang Kristiyano na buhay sa panahon natin, na katulad ng unbeliever, hindi mawawala sa kanyang kaligtasan, ang mawawala sa kanya yung inheritance. Alright? Yan ang sinasabi ng Bible dito. Kaya nga po, itinuturo sa atin ito upang sa ganon, iwasan natin ang mga kasalanan na siyang magiging dahilan later on, na yung dapat na crown na marireceive natin, yung dapat pagre-reign natin sa millennium, yung dapat na reward natin, mawawala. No? Kaya tingnan niyo po sa Bible. Saan po tayo hinihimok ng Bible? Saan po tayo ini-encourage na buhay? No? Anong klaseng buhay ang itinuturo sa atin ng Bible? Verse 23, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Okay? Knowing that of the Lord ye shall what? Receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Yun. Para daw tayo magkaroon ng inheritance, we have to serve the Lord. E paano mapapaglilingkuran ng Diyos na bubuhay ka sa kasalanan? Hindi po pwede, no? We should not, as Christians, we should not live according to the world. We should live according to the Lord. Alright? Upang sa ganon, pagkatapos ng buhay natin, sure tayo sa inheritance, sure tayo sa reward, meron tayong tatanggapin sa Panginoon Diyos. Okay. Kaya nga binabanggit po dito, yung sa 1 Corinthians chapter 6, itong bagay nito, sapagkat carnal nga sila eh. They are saved, no? Saint sila. Binanggit ng Bible kanina dito, saint. Saint sila, eh. Not before the saints. Saint sila, eh. Pero, carnal na saint. You know? Dapat maintindihan ang basic understanding po ng Bible ito. Kasi pag hindi natin nakita to, mga kapatid, na yung ating kaligtasan ay sure, at kung tayo magkasalaman, isang bagay na malolos sa atin, yung inheritance, yung reward. No? So, salvation is a gift, but reward is meritorious. Okay? So, right? Wala siyang ma-inherit sa judgment seat of Christ in 1 Corinthians 3 verse 12 to 15 or the millennium in 2 Timothy 2 verse 12 to 13. Yan po yung purpose kung bakit po binanggit po ito, mga kapatid. Kaya nga po, what is the effect of a believer's conduct on his millennial inheritance? Kapag tayo po ay maayos, nag-serve tayo sa Panginoon, faithful tayo sa Diyos, then sure tayo sa millennial inheritance. Pero kapag tayo ay nabuhay na backslider, nabuhay tayo, nakatulad ng mundo, nabuhay tayo, masama ang buhay natin, then we were going to lose the reward. Alright, now, verse number 15. Okay, so ito ay magkakadugtong ito. Itong letter na ito talagang sinulat ni Paul sa mga Corinthians para sa ganon, ma-rebuke sila, ma-expose ang kanilang kasalanan, ma-correct sila. No? So this is the temple of the Holy Spirit. No? Verse 15. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. Medyo mabigat yung dating, ano? Sabi niya, know ye not that your bodies ang katawan ninyo. Ito pang isang bagay na hindi nila alam. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Ito pang hindi nila alam. Sabi niya na ang iyong katawan ay members of Christ. Ibig sabihin, part to sa body ni Kristo. Shall I then take the members of Christ? Kunin yung members ni Christ, which is alam natin, no, kapatid, na figurative ito.
para sa ganun may paliwanag sa kanila na kung kukunin niya daw yung members of Christ, yung mga parte ng katawan ni Kristo, at pagkatapos maging member siya ng harlot, hindi po agreeable ito. Hindi po pwede. God forbid. So, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, if you have the body, alright, na binigyan ng Diyos sa iyo, and you are saved, then use this body for His glory and for His honor. Hindi na papaya, hindi na bablaspheme ang pangalan ng Panginoon sa pamagitan ng ating buhay. Okay. Verse 16, what? Know ye not that he which is joined to an harlot is one body? O ito pang hindi nila alam. Sabi niya, what? Know ye not? Di nyo ba alam that he which is joined to an harlot is one body? For two, saith he, shall be one flesh. So ang marriage dito, na sinasabi ni Paul dito, ay flesh to flesh. So yung flesh ng isang believer at yung flesh ng isang unbeliever na join sa pamagitan ng marriage. At ang marriage na yun, hindi po yung seremonya, yung sexual transaction. Marriage yun. No? Sabi niya, know ye not that he which is joined to an harlot is one body. Isa ng katawan yun. Considering, no? Na ang marriage ay hindi lamang po sa papel. Ang marriage is flesh joining flesh. Isang katawan na sila. For two, saith he, shall be one flesh. But he that is joined, now look at this one. Saan ba talaga tayo joined? Hindi tayo joined sa harlot, hindi tayo joined sa mundo. Saan ba tayo joined? But he that is joined unto the Lord is one spirit. So yung spirit natin, small s, is joined to the Lord. And that is the Holy Spirit. Okay? Sabi sa verse number 17, ang sabi niya, but he that is joined unto the Lord is one spirit. That is the Holy Spirit. Yung Lord doon, join sa ating spirit. So, spirit natin, dati patay. So, na-join sa Holy Spirit at nagbigay ito ng life, no? Nabuhay ang ating spirit. So, may buhay na yung spirit natin. Verse 18, flee fornication. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, outside the body. But he that committed fornication sinned against his own body. Ang fornication, sabi ng Bible, sinned against his own body. See that? Kaya, ang sinasabi dito ni Paul, itong mga problemang ito na nangyayari sa loob ng Corinthian Church, ay dapat nilang i-consider na iwanan. Flee fornication. Alam niyo po, sa ating panahon, mga kapatid, napakabilis po na nangyayari mga bagay na yan. Napakadaling mangyari yan. Okay? Kaya nga po, ingat po tayo. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committed fornication against his own body. Against his own body. Alright. Verse number 19. What? Ito pang hindi nila alam, no? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Sabi niya, yung templo ng Holy Spirit, yung katawan. At ang sabi niya, hindi sa inyo yung pag-aari, binili na itong katawan na ito ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo. Okay. Now, it is most instructive to notice that the church that bragged the most about spiritual gifts, 1 Corinthians 12, and had a whole chapter on tongues, 1 Corinthians 14, was so carnal that they did not even know their bodies were the temple of the Holy Ghost. This explains why charismatics have to keep getting refills, running from cities to city from time to time. They do not know the first thing about the Holy Spirit. They should know that He is a permanent resident. The Holy Spirit is a permanent resident. Sabi nga daw ng isang pastor, pangalan niya Half Mile, sabi niya, the resident should be
president, and the border shall be the boss. So the boss is the border. Yung Holy Spirit, siya yung boss. Yung resident, yung Holy Spirit, siya yung president. Siya dapat ang nakaupo doon sa trono ng ating buhay. Okay? Now, so ang templo ng Holy Spirit, ay walang iba kundi tayo. Alright? So within our body is the Holy Ghost residing in us permanently. Di mawawala. Verse 20, for you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Now, sinasabi dito, mga kapatid, binili tayo sa presyo. At ang presyo natin, dati tayong bond slave, at tayo po ay, dati tayong for sale, no? For sale tayo. And naging bond slave tayo ni Jesus Christ because pinili tayo from the marketplace. So, sino ngayon ang talagang may-ari sa atin? Ang Diyos, ang Panginoon. Okay? So, a Christian is a bond slave of Jesus Christ. At ang pinambili niya ay walang iba kundi ang kanyang sariling dugo. Sinasabi sa Bible sa 1 Peter chapter 1 verse number 18, no? We are bought with a price. Okay, check po natin yung 1 Peter 1 verse 18. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. So we are bought with a price. What is that price? The precious blood of the Lord Jesus Christ. Imagine nyo, nandun tayo sa marketplace. No? Tayo yung mga souls na kailangan bilhin. At yung price tag sa atin para tayo mabili is the precious blood of the Lord Jesus Christ. Kaya yung Diyos Ama ay kanyang ipinadala ang kanyang anak para mamatay sa krus ng Kalbaryo para yung mga nandun sa marketplace ng kaluluwa ay ma-redeem niya, mabili niya out of that marketplace of Satan. At ang pinampili niya ay ang kanyang sariling dugo. So we have to thank the Lord for that. Kaya itong bading ito, anong use nito? Ang use nito ay para sa paglilingkod sa Diyos. Because sino bang may-ari nito? Hindi na tayo. According to the Bible, ang may-ari nito, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga po, we have to serve Him. Ibig na ibigay natin sa mundo, ibigay natin sa fornication, ibigay natin ang katawan natin sa paglilingkod sa Diyos. At hindi po tayo lugi. Alam niyo bakit? Sapagat may rewarding time. Amen? May millennium pa. May eternity pa. Okay? So yan po ang ating pong naging discussion. Salamat po Sister Gemma for calling your friends. At Sister Nolin, salamat po sa inyo. Amen? Sa ating mga viewers na sumusubaybay sa page ng King James Bible Believers Institute. No? So ito po ay pwedeng mapanood after ng ating pong discussion sapagat po ito ay masasave sa Facebook. At ito po ay part ng Bible Believers Institute dito po sa atin sa King James. At ito po ay complementary sa pangangailangan ng ating mga estudyante ng mga materials na kanilang pakikinggan at panonoorin para po sa kanilang mga subjects. Sapagat kasama po sa subject po nila yung 1 Corinthians at 2 Corinthians. Okay? So, thank you so much, Sister Gemma. Thank you so much, Sister Nolin. Tayo po yung muling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa isang matagumpay na Bible study, Lord. Sa isang Bible study nagbigay sa amin ng information. O kung narinig man namin ito, Diyos, ito ay isang refreshment sa amin. O God, tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, patuloy na bless yung bawat isa sa mga gagawin pa namin sa maghapon. In Jesus' name, Amen. God bless po mga kapatid at see you next video.